nyo may motor na pang araw-araw, baka si Honda XRM 125 Dual Sport Extreme ang para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin yung bawat detalye ng bagong motor na to at maging yung kanyang presyo. So ito po yung kalalabas lamang this year guys na Honda XRM Dual Sports Extreme. Malalaman nyo guys dahil nga sa kanyang kakaiba ng decals, ano. Pero bago ang lahat, umpisa muna natin guys sa kanyang engine specs. Of course, it is powered by 125cc, 4-stroke, single overhead cam, at may lakas na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.5 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa seat height niya guys, kaya itong abutin ng lady rider dahil meron lang siyang mababang seat height na 775mm at mababa ding ground clearance na 145mm. Sa timbang naman niya, siya po ay meron timbang na 104 kilograms, kaya napakadali lang nitong i-maneuver. Pagdating naman po sa kanyang looks, dito naman tayo sa kanyang looks guys. So meron po siyang color combination na black, red at saka yellow. So dito guys sa front look niya guys, ito kasi is inspired sa Honda CRF 150L. Pagdating dito guys, ayan, mapapansin nyo medyo magkahalintulad po talaga sila ng itsura, no? And itong isang to guys is FI na. So matipid na din po ito sa gasolina. So mamaya tatalakayin natin pagdating sa kanyang average fuel consumption. So meron po siyang sticker dito na Honda. Dito sa kanyang front fender, meron din po siyang decals dito na red at saka yellow. Magkabilaan yan guys. So, para sa akin yung bago nilang decals this year is napaka-astig at saka mas maporma tingnan kumpara dun sa nakaraan. Kasi, ayan, kakaiba sa mata at the same time minimal lang din. So, dito meron siyang lining na yellow decals, tapos red dito, and saka yung pangalan niya na Honda. And pagdating naman dito, ito lang yung makikita yung decals guys. Yellow at saka red, which is yung XRM at yung displacement niya na 125cc. Pagdating sa headlight guys, same pa rin kagaya ng dati, naka halogen or bulb type. Turn signal is naka bulb type pa rin. Tapos suspension na ginamit is telescopic fork suspension with single disc and single pot, which is yung brand is Nissan. So ang kinaganda dito guys, yung red niya na piston pot caliper is parang nabagay sa kanyang decals na, which is red. And at the same time, siya po ay naka-spoke. So maganda po itong motor na to pang off-road din kasi naka-spike na din po yung kanyang gulong. And ito po ay merong front tire size guys na 2.50 by 17 and tube type pa rin po itong isang to. So this Honda XRM guys is naka-dual disc, no? Kasi sa likod naka-disc brake din po siya. Ayan. So dito, nandito po yung kanyang horn. Meron na ding guard pang protekta sa engine, which is plastic. So, brake pedal, apakan ng driver, kickstart, so good thing na hindi pa rin tinanggal. At yung kanyang engine. So, this one guys is Euro 3 compliant na. So, meaning na friendly lang din po ito sa environment. No, hindi na makaka-apekto yung usok niya sa environment kasi naka Euro 3 compliant na din po siya. Tapos, ayan, PGM FI. So, FI na. So, makakaasa ka guys na matipid na din po ito sa gasolina. Ayan. So, dito tayo banda sa kanyang handlebar. Naka-naked handlebar po siya, guys. And same pa rin naman yung design kagaya ng dati. Aggressive yung kanyang grip. Meron ding mat bar end dito. Same lang sa kabila. Sa button is, yan, electric start. And meron po siyang kickstart. Pagdating dito, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch, yung horn. And dito naman sa dashboard, CRF inspired design pa rin. Naka fully digital na siya, guys. So, yung information meron dito is speedometer, odometer, fuel gauge, neutral indicator, check engine, turn signal indicator, ayan, at saka yung high beam, low beam indicator. Tapos, meron din po siyang select button dito, pindutin natin. So, yung meron lang guys na information is trip A, trip B, at yung total ng tinakbo. And pagdating naman sa key, mechanical key pa rin po siya. Ayan. So, dito guys, may abang na siya. Pwede mo paglagyan ng bag mo dito. No? Ayan. Tapos, pagdating naman sa kanyang seat, generous pa rin. Hindi pa rin naman binago. Same pa rin ang seat cover. Naka-rough. And pagdating dito, nandito pa rin naman yung grab bar. Pero marami na nakikitang XRM ngayon guys na may top box na. So, kung hindi pa rin po kayo satisfied dito sa kanyang under seat storage, which is i-check natin, pwede na kayong magpalagay ng top box guys. Ito yung kanyang under seat storage. Kasya naman dito yung raincoat
no? Pero walang kakasya ditong helmet kasi napakaliit lang. Raincoat, bag na maliit. And sa mga nagtatanong, nandito po yung kanyang battery. So, hindi na po madaling abutin ng baha. Pagdating naman sa fuel tank niya guys, meron siyang fuel tank capacity na 3.9 liters. Pero kahit ganun pa man, napakatipid po nitong si Honda XRM Dual Sport Extreme dahil uma-average po siya ng 65.4 km per liter. Base yan kay Honda guys. And then, ang isa din na nagustuhan ko dito sa Honda XRM guys, naka-dual shock absorber na siya. So, sa rough road guys, hindi na masyado matagtag, no? Naka-swing arm pa rin, ganun pa rin kagaya ng dati. Sa likod, naka-spoke type pa rin guys, ano? Tsaka naka-spike. And meron siyang tire size dito sa likod na 2.50 by 17. So, ayan guys, yung kanyang braking system, single disc with single pot, which is yung brand ay Nissan. So, mapapansin mo din guys na bago siya kasi before I think silver, para siyang chrome yung kulay dito. Pero ngayon is naka-matte black na. So, nag-proportion talaga sa tambucho. Yan, heat guard to guys para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw. Tapos, ito yung foot peg niya or pillion step, naka-rubberized. Pwede mo ding i-fold kung wala kang angkas. And pagdating sa tail, ganun pa rin naman guys, sharp tail, naka-halogen, full assembly, no? Turn signal is naka-halogen pa rin. Tapos may reflector para mas visible kayo pagkagabi. Honda sticker and yung kanyang mahabang rear fender. Pagdating naman dito guys, meron pa rin cover yung kanyang chain and plastic. Swing arm niya naka-glossy black. Foot peg ng angkas andito pa rin. Side. Etong side stand niya guys, hindi pa rin po siya equipped ng side stand switch. Tapos nandito yung kanyang apakan ng driver, yung cambia which is 4-speed, semi-automatic at semi-manual transmission. View niya dito sa kabilang gilid guys is ayan, no? So, talagang maganda yung decals niya, no? Ngayon, mas bet ko yung ngayon kaysa dun sa dati kasi minimal lang. At the same time, kitang-kita mo yung pagkakatingkad nung kanyang minimal na decals. So, ayan guys, ang itsura ni Honda Dual Sports Extreme. Kung interested po kayo dito sa motor na to, ano, for this year 2023, balita ko guys, nag-promo sila. So, yung SRP niya po guys is, ayan, 74,900 kung cash. Tapos, yung down payment is 5,767 at nga naka-promo nga sila which is less 2,000. So, instead na 5,767, magiging 3,767 na lamang po. And syempre, yung kanyang monthly sa 3 years guys is 3,568. And syempre, hindi din po mawawala yung rebates na 200. So, itong motor na to guys is available lamang po dito sa Honda Venus Marketing sa may Sobricary Street, Tagum City. So, yun na guys, natapos na nga natin ikutan si Honda XRM Dual Sports Extreme. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya? Kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!